Nagsimula na ang pagbibilan ng oras sa ganap na pagkawasak. Binigyan ng US ang rehimeng Iranian ng isang matinding 48 oras na ultimatum. Buksan muli ang Strait of Hormuz o tuluyang buburahin ng US ang buong power grid ng Iran. At kung hindi pa sapat yon, mukhang naghahanda na rin ng Saudi Arabia at UAE na sumali sa labanan. Lumalala na ang digmaan sa parang hindi inasahan ng Iran. Nagsasawa ng mga bansa sa Gulpo sa mga pag-atake ng Iran. Sa katunayan, ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, Qatar at UAE ay pinalayas na ang mga staff ng embahada ng Iran at pinalayas na rin nila ang mga military attaché ng Iran. Ayon sa Saudi Arabia, nilabag ng Iran ang kasunduang pangkapayapaan noong 2023 na pinamagitan ng China, kaya maaring mas lumala ang kanilang relasyon. Matapos ilabas ang pahayag, binigyan lang ng 24 na oras ang mga staff ng Iran para mag-empake at umalis. Mahalaga talaga ang timing ng desisyon na ito. Kahapon lang, nagkaroon ng papupulong ang mga Arab at Muslim na kalihim ng panlabas sa Riyadh, Saudi Arabia para talakayin ang mga hakbang laban sa pag-atake ng Iran. Alam mo bang nangyari? Sa pagpupulong, naroon ang kalihim ng panlabas ng Turkiya at kausap niya sa telepono ang kalihim ng panlabas ng Iran habang nagaganap ang buong talakayan upang masigurong kasali rin ang Iran sa talakayan. Pero alam mo ba kung anong ginawa ng Iran habang nagaganap ang pagpupulong na ito? Nagpakawala sila ng mga ballistic missile sa lungsod kung saan nagtipon ng mga kalihim ng panlabas. Malinaw na ito ay isang mensahe. Pero mukhang hindi naman nagtagumpay ang mga plano ng Iran. Pati ang Turkiya ay nagsasawa na sa mga kalokohan ng Iran. Kahapon, sinabi ng kalihim ng panlabas ng Turkiya na nagbigay na ng huling babala ang mga bansa sa Gulpo sa Iran. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake, mapipilitan silang gumante. Ngayon, malinaw na ang dahilan ng babala at sigurado akong nahulaan na ng marami sa inyo. Nagtataka ang mga bansa sa Gulpo kung bakit silang target ng Iran, gayong wala naman silang kinalaman sa digmaan. Hanggang kamakailan lang, hindi pa nila pinapayagan ng US na gamitin ang himpapawid o base sa Gulpo para umatake sa Iran. Sa kabila ng lahat, tinatamaan ang mga bansang ito at napakatindi ng mga pagtama sa kanila. Tingnan natin ang mga numero. 4 beses na mas madalas tinamaan ng Iran ang mga estado sa Gulpo kaysa sa Israel. Ang Israel ay bansang aktwal na lumalaban sa Iran. Ngayon, may katuturan sana kung particular na tinatarget ng Iran ang mga base ng US sa mga bansang ito sa Gulpo. Pero hindi nila ginagawa yon. Kasi bukod sa unang araw ng digmaan, protektado talaga ang mga base na yon. Kaya hindi natin madalas makita o mabalitaan ang mga video ng tinatamang base. At ayon sa UAE, 80% ng mga misil at drone ng Iran na tumarget sa teritoryo ng UAE ay talagang tumama sa mga sibilyang target, tulad ng mga paliparan, pantalan, mall at refineria. Hindi US base, kundi sibilyan ang target. Noong nakaraang linggo, inatake ng Israel ang gas field ng Iran, kaya gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa gas field ng Qatar. Hindi sangkot ang Qatar sa atake at nawalan sila ng $20 bilyong. Walang saysay ang mga ito para sa kahit sino, lalo na sa mga bansa sa Gulpo. Ngayon, nagkakaroon ito ng saysay kapag naisip mong ang layunin ng Iran ay guluhin ang rehiyon. At kung may kakayahan sila, sisiguraduhin nilang magulo ang buong mundo. Ito mismong dahilan kung bakit naghahanda ang mga bansa sa Gulpo na gumante. At mahalaga ito dahil kung talagang gaganti ang Saudi Arabia, lalawak ng husto ang digmaan na ito. Noong nakaraang taon, pumirma ang Saudi at Pakistan ng kasunduang pangdepensa na parang NATO. Kung ang isang bansa ay natake at gumante, dapat tumulong ang kabilang bansa. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Pakinggan mo. Magpapasya ang mga Saudi na pumasok ng buong lakas pagdating sa digmaang ito. Tiyak na pinakamalaking talunan ang Iran dahil i-activate ng Saudi Arabia ang defense agreement nito sa Pakistan at gagalaw ang mundo ng Arabo at Muslim. Pinag-uusapan natin ang mahigit 50 Muslim na bansa na may iisang layunin, ilagay ang Iran sa tamang lugar. Kaya ang pinakaayaw talaga nating mangyari ay pumasok sa digmaang ito. Gusto natin ng pampulitikang solusyon sa anumang paraan. Tiyak na ang pinakamagandang resulta ay kung bibitawan ng Iran ang 3 pangunahing kahilingan o 3 pangunahing issue, na ito ay ang mga milisya, ang ambisyong nuklear, at pati na rin ang mga ballistic missile. May paraan kaya na ang mga Amerikano at Iranian ay magkasundo para mailigtas ang espasyo ng Iran at matupad ang 3 kahilingan ng hindi tuluyang sumusuko.
Iyon ang pinakamaganda. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari sa Israel kahapon dahil tiyak na ito ay mahalaga. Dalawang malaking insidente ng maraming biktima dahil hindi naharang ng depensa ng Israel ang mga misil ng Iran. Bago tayo dumiretso sa mga detalye, mabilis ang paalala lang na pindutin ang like at subscribe button dahil tuwing pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga misil na tinatamaan o tumatama sa mga target, nililimitahan ng YouTube ang mga video dahil hindi na ito advertiser-friendly. Malaking tulong talaga ang suporta ninyo. Simulan na natin. Naiulat na may direktang tama ng mabibigat na warhead kahapon sa mataong lugar sa Israel dahil pumalya ang air defense. May ilang video clip para panoorin ninyo. Whoa. 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 Aba. Whoa. Whoa. Kumusta naman? Ito, ang unang bahagi. Grabe! Ow. That is crazy. I just get Wow! Dalawang lungsod sa timog ng Israel ang tinamaan, Arad at Dimona. Sa oras ng pagre-record, mukhang may mga ulat tayo na mahigit 100 katao ang nasugatan. 88 sa Arad at 39 sa Dimona. Malinaw na malaki ang tama. Mas mabigat pa dahil ito ang unang beses mula simula ng digmaan na nakapinsala ng seryoso ang Iran sa Israel. Mabilis na inako ng Iran ang responsibilidad matapos tamaan ng mga misil ang target. At sinabi rin ng Iranian state media na ang isa sa mga pag-atake ay ganti para sa isang pag-atake na naganap sa isang pasilidad nuklear ng Iran sa Natanz. Sa katunayan, sinabi ng state media na natamaan daw nilang pasilidad nuklear ng Israel sa Nagaf na malapit lang sa Dimona. Ngayon, mukhang may katotohanan sa pahayag na yon dahil ang misil na bumagsak ay talagang malapit sa pasilidad nuklear. Pero medyo malayo pa rin, mga 10 milya mula sa pasilidad. Mukhang yun talaga target nila. Nagmintis lang ng kaunti o malayo. Hindi ako sigurado kung ang 10 milya ay malapit o malayo pagdating sa mga misil mula ibang bansa. May kumpirmasyon mula UN na hindi tinamaan ng Iran ang pasilidad. Kinumpirma ng IAEA, UN Agency sa Nuclear na Enerhiya, na alam nilang insidente. Ngunit wala silang natanggap na indikasyon ng pinsala sa sentrong nuklear. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-ataking ito ay tiyak na dahilan para mag-alala dahil ipinapakita nito sa atin ang dalawang bagay. Pwedeng pumalya ang air defense o may bagong teknolohiya ang Iran na kayang pigilan ng depensa ng Israel. Ngayon, based sa mga pampublikong video na kuha ng mga tao, bagamat hindi ito kumpleto, mukhang dalawang pangharang ang pinaputok para pigilan ang dalawang misil ayon sa mga Israeli na nagre-record. Pero base sa pagtama, malinaw na hindi nila natamaan. Sinabi ng mga autoridad ng Israel na iimbestigahan nila ito. Pero tingnan natin kung ilalabas nila ito sa publiko. Dahil panahon ng digmaan at madalas, hindi agad nagsasabi ng lahat ang mga bansa. Hindi lang sa Israel, kundi sa lahat ng bansa tulad ng Iran, UAE, Qatar at Saudi, bihira rin ang balita. Ngayon, dahil matao dito, marami tayong video sa social media. Tingnan natin ang mga ito. Una, may video mula kay Arat. Panoorin natin. Sunod, may video mula sa gusaling malapit sa pagsabog. Kitang-kitang epekto rito. Panoorin natin. Mayroon pa tayong ibang anggulo ng pag-atake sa Dimona. Panurin natin. At sa huli, narito ang naging resulta ng pag-atake na naganap sa Iraq. Tulad ng nakikita ninyo, ito marahil ang isa sa pinakamatinding pinsala sa kasalukuyang digmaan. Bukod pa rito, base sa video, mukhang maaari sanang naging mas malala pa ito. Tingnan mo ang mga tirahan sa paligid. Sa kabutihang palad, mukhang bumagsak ang misil sa lugar na walang gusali. May mga nasawi, ngunit sa kabutihang palad, hindi tinamaan ang tirahang gusali. Ngayon, ibalik natin ang ating atensyon sa larangan ng diplomasya. Dahil si Pangulong Trump ay naglabas lang ng nakakagulat na ultimatum. Kung hindi ganap na bubuksan ng Iran nang walang banta ang Strait of Hormuz sa loob ng 40,
8 oras mula sa mismong oras na ito, tatamaan at wawasakin ng Estados Unidos ng Amerika ang iba't ibang planta ng kuryente nila, simula sa pinakamalaki. Talagang malaking ultimatum ito dahil kamakailan lang, hayagang sinabi ni Pangulong Trump na sinasadya ng US na iwasan ang pagtama sa mga planta ng kuryente nila dahil ayaw nilang sirain ang infrastruktura ng enerhiya na nagsisilbi sa mga sibilyan. Ngayon, mukhang magbabago na ang estratehiya. Kaya lang, nakakalito pa rin ang pahayag na ito. Isang araw bago nito, nag-tweet si Pangulong Trump na walang kinalaman sa US ang Strait of Hormuz dahil hindi naman dito kumukuha ng maraming langis ang US. Heto ang pahayag na iyon. Una, inilista niya ang 5 layuning naabot ng US. Pero tignan sa ibaba kung saan tinalakay niya ang Strait of Hormuz. Ang Hormuz ay dapat bantayan at protektahan ng ibang mga bansang gumagamit nito. Hindi ito ginagamit ng Estados Unidos. Tutulong ang US sa mga bansang ito sa Hormuz kung hihilingin. Pero di na kailangan pag nawala na ang banta ng Iran. Mahalaga, magiging madali itong operasyong militar para sa ibang bansa. Ngayon, medyo nakakalito, kahit sa panlabas lang. Minsan sinasabi nating wala tayong pakialam sa kipot. Kinabukasan, nagbibigay tayo ng ultimatum sa IRGC. Pero kung isipin natin ng kaunta, may sense din naman kasi pakiramdam ko yung unang pahayag ay hindi talaga. Hindi ito tungkol sa pagsasabi na wala tayong pakialam sa kipot, kundi sa paghikayat sa mga bansang Europeo at iba pa na tumulong sa pagprotekta nito. Ngayon, nakikita natin na nagbago na ang diplomatikong wika mula Europa. Kinokondena nila ang pag-atake ng Iran at ginigipit ito sa diplomatikong paraan. Pero wala pang aksyong militar sa ngayon. Sa kabila ng lahat, mayroon na tayong countdown na yon. Mayroong 48 oras na ultimatum na nakalatag. At bawat minutong lumilipas, lalo tayong napapalapit sa takdang oras. At hulaan mo kung ano, ang Iran ay talagang tumugon na sa ultimatum. Ayon sa tagapagsalita ng punong himpilan ng militar ng Iran, kung atakehin ng US ang mga pasilidad ng langis o enerhiya sa Iran, gaganti sila sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kaalyadong pasilidad ng enerhiya, IT at desalination sa Gulpo. Ngayon, seryoso ang banta ng desalination. Ang mga bansa sa Gulpo ay kumukuha ng 50 hanggang 70% ng inuming tubig mula sa desalination plants. Kapag tinamaan ang mga plantang iyon sa digmaan, mahirap nang mapanatili ang malalaking lungsod gaya ng Dubai o Riyadh. Mahalaga nga ang langis, pero ibang tubig. Kapag walang inuming tubig, siguradong mamamatay ang mga lungsod. Kaya kahit na may ultimatum, nag-aatubili akong sabihin na talagang itutuloy ito ng US. Baka ito ay isang diplomatikong panlilinlang sa pananaw natin. Siguro sakupin natin ang Kharg Island, na halos pareho rin ang layunin gaya ng pagtama sa kanilang infrastruktura. Infrastruktura ng langis, pero hindi nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Dahil may isa pang bahagi nito na mahalaga. Kung bumagsak ang rehimen, pero winasak natin lahat ng infrastrukturang sibilyan sa digmaan, mas mahirapan ang bagong rehimen makabangon kaysa kung hindi natin ito winasak. Sigurado akong iniisip din yan ng US military planners. Sa ngayon, hintayin na lang natin ang mangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ibaba. Patuloy ko kayong bibigyan ng update tungkol sa kung paano umuusad ang lahat ng